Basahin natin ang statement ni Senator Amy Marcos. Some of the statement niya ito, basahin natin. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matira, maninindigan ako para sa kanya. Grabe, kinikilabutan ako. Ang isang anak na humarap sa napakaraming pananaksak sa likod ay hindi kailanman tatahimik sa mga pagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan para sa kanya. Doon ay tinanong siya na kaya ba niya pinahintulutan ang paglilibing ay dahil kaibigan niya lang ako? Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon, sabi ni Amy Marcos. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD, kaibigan ko talaga siya, higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamaan na nagpapalaganap ng katiwalian, gutom at katrayduran. Yan ang sinasabi ko. Tamang Marcos. 'Di ba? Simula pa lang wala naman talaga akong pagdududa kay Senator Amy Marcos. Tinulungan niya si former President Duterte nung kampanya and vice versa. So nagtutulungan sila Amy Marcos at saka si 'di ba former President Duterte, even Inday Sara. 'Di ba yung tatag ng kanilang friendship at pagsasamahan, 'di ba, ay hindi talaga matitibag. Kaya sana yan din ang maisip nila Sandro Marcos, yung ibang yung sila Romualdez. Kasi sa totoo lang, lahat ng paninira nila ngayon, lahat ng pang-aakusa nila ngayon kila VP Inday Sara, 'di ba? Ay grabe na talaga, na hindi man lang nila inisip, 'di ba, yung mga nagawa ng mga Duterte sa mga Marcos. At yung ilibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay, yun pa lang napaka risking gawin. Kasi lalo na naandito tayo sa Pilipinas na binabatikos ang mga Marcos, pero despite of that, ginawa pa rin ni former President Duterte kung ano ang nararapat at tama, at inilibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. And habang binabasa ko po yung statement ni Senator Amy Marcos, 'di ba, nakakakilabot, and at the same time talagang yung saludo ko kay Senator Amy Marcos. Since then, hanggang ngayon hindi talaga niya nilaglag si former President Duterte. Andyan lang siya nakasuporta at naiintindihan niya si former President Duterte. Sabi pa nga niya sa kanyang statement, para daw si former President Duterte para siyang ama niya, si Apo Lakay. Kaya yan din sana yung isipin ng ibang loyalista, ng ibang taga-suporta ni Marcos. Isipin niyo po, napakalaking hakbang ang ginawa ng mga Duterte para makabalik sa pwesto, makabalik ang mga Marcos. Real talk po yan. Hindi na natin yan pwedeng ibahin ang usapan. Kasi do you think, kung hindi pumasok sa eksena ang mga Duterte, do you think papayagan ng mga oposisyon na makatungtong ulit ang mga Marcos? 'Di ba? Nakakalungkot lang kasi yung ibang mga loyalista, yung iba lang naman 'di ba, yung ibang mga loyalista, yung ibang mga supporters ni Pangulong, 'di ba, yung mga Marcos, bina-blackmail pa nila sa atin, mga supporters ni VP Inday Sara, bina-blackmail pa nila yung ICC. Sinasabi pa nila na dapat magpakabait na lang si tatay para hindi kunin ng ICC, para hindi anuhin ng ICC. So bina-blackmail nyo ngayon yung ICC sa amin? Tatay Digong nga hindi natatakot sa ICC. Yan pa ba yung ibinabato nyo sa amin? Alam nyo, kung wala kayong tinatago, hindi kayo matatakot sa mga sinasabi ni former President Duterte. In the first place, hindi naman niya inaatake si Pangulong BBM. In the first place, hindi naman siya
Nagsasabi ng kung ano-ano kay President BBM. Kay Romualdez lang po. Ba't kayo natatakot? Di ba bakit kayo natatakot? Nagsasabi lang naman ng opinion niya si Tatay Digong. Masyado naman kayong apektado.